Bumalik si Draco sa kanyang opisina matapos ihatid ang kanyang mag-ina sa kabilang bahay. Tulad ng kanyang sabi, "Funny how a billionaire like him lives in a two-story house. Not as vast as his mansions and doesn't contain 15 rooms." Ganun lang ang bahay na pinagawa nila ni Hera. May indoor balcony, malawak na salas at kusina, 2 guest room sa baba at 4 na kwarto sa taas. Ang malawak sa kanila ay bakuran na puno ng landscape at mga puno. Napaka-presko at para nasa probinsya kahit na nasa Maynila sila. Walang nagbago sa buhay ni Hera kahit na nagsasama na sila. Sariling kayod ang asawa niya at bilib na bilib siya. Hindi nagsha-shopping ng milyong halaga ng bags at sapatos. Minsan may iniuwi na halagang 600 na halaga ng bag. When he buys her things worth millions of pesos, she says he must have just saved it for Darren's future. Pero kapag mamahaling pabango, wala iyong imig. Hera loves perfumes. Yun ang hilig ng bilhin at pinag-iipunan ng sariling sahod. Nakakatawa ang asawa niya. Taliwas na sobra si Hera sa una niyang asawa. And what he likes most about her is her faithfulness. Since then and now. Lumabas siya ng office nang may maalala na iuutos niya sa kanyang sekretarang si Jason. Bago ng kanyang sekretarya, 2 taon nang nakakaraan na mag-resign ang dating secretary dahil nag-asawa na ng Amerikano. Lalaki ang kanyang ipinalit at maayos naman. Draco opened the door with a business letter in his hand. Ipadadala niya iyon sa kanyang mga bagong franchisee at hindi pwedeng i-fax or email lang dahil kopya mismo yon na aktwal. Hindi siya umaasa sa teknolohiya lang. He still prefers the old ways, especially when it comes to documents for transparency. Jason? Aniya at kagad na napatigil na makita niya ang babaeng kakikita pa lamang niya sa restaurant kanina. Shit! Sarai looked at him and smiled sexily. Hindi siya ngumiti. "Sir, may naghahanap po sa inyo. Si Miss Taylor po. Gusto raw po kayo makausap?" Ani Jason. "I-inform ko na po sana kayo." Di niya pinansin ang sinabi nito. Inabot niya rito ang 3 envelope na hawak niya. "Secure this. Ipahatid mo sa messenger natin. I sent the addresses to your email. This is urgent. Kailangan yan para sa record keeping nila para sa makapag-operate ng negosyo." "Okay po, sir." Hinarap niya si Soraya nang humaharap na sa Jacob sa laptop. Nakatitig sa kanya ang babae. Bilang lalaki, alam niyang ganong uri ng titig ng babae sa kanya. Ito sensual. Daig pa niyang nasa ilalim ng microscope nitong mga mata. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. It's very unusual for a woman to look like a man that way. Kung lalaki ang tumitig ng ganon sa babae, tiyak, may mangyayaring labanan sa kama. He didn't pay attention to that look. "Yes, Miss de la Merced?" Aniya rito. "I'm sorry but I'm quite busy." Napakibit balikat ito. Nakangiti pa rin. "You can talk to Victor if you have concerns but I don't want to talk to him." Anitong parang kaiba sa palakaibigan na Soraya sa harap ni Hera. "It's you whom I want to talk to." Diretso tong nakatitig sa kanya at siya'y napawang lang ang labi pero agad din siyang umiling. "As I've said, I'm busy." Tumalikod na siya pagkasabi nun at binuksan ang pinto ng kanyang opisina. "Aren't you going to help one of your waitresses like what you did to me several years ago?" Napatigalgal siya sa hindi nawalang itulak ang pinto sa kanyang hinahawakan. Di man direktang sinabi ni Soraya, mukhang may pinupunto to sa kanya, lalo na sa salitang tulong na binanggit nito. Nanatili siyang kaswal at di naabala sa sinabi nito. Victor already offered the help of the restaurant's management. Formal na sagot niya sa babae. "Oh, I guess, legal na tulong." Anitong nasunda ng higikik kahit napalingon siya dito. "May pinupunto ka bang iba, Miss de la Merced?" Halos pigil ni Draco na mapati ang bagang. Imposibleng alam nito na siya ang boss na nagbayad para sa serbisyo nito sa kama. "We both know what happened, Sir Draco, or shall I say, boss?" Ngumiti ito pagkasabi nun kaya tuluyan siyang pinanigasan ng mga panga. "Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo kung anong mga ginawa mo sa akin noon?" Nakita niya na paangat ng tingin sa Jason sa kanya tapos tumingin kay Soraya. "I don't know what you're saying. Kung wala ka importanteng kailangan, makakaalis ka na, Miss de la Merced." Ani rito dahil baka masakal lang niya kapag hindi siya nakapagpigil. "Does she know?" Nakangisi pang tanong nito. Sinuot ang sunglass. "Panganay mo ba si Darren? Gaano ko nakakasiguro na yun lang ang anak mo?" Punyeta. Umalis na yon na ganun lang at siya'y parang nang tinulos sa kinatatayuan niya. Si Jason parang mas namutla pa kaysa sa kanya. What the heck was that?
Galit siyang pumihit ulit at pumasok sa kanyang opisina. Natutop ang kanyang noo habang nasa bewang ang isang kamay. Anak, Soraya was talking about a child. Ano? Katulad na naman ba to ng kay Divina? Nabuntis daw pero di naman pala. Kay Soraya naman anak, pero paano siya nakasisigurong sa kanya? Sa tono ng pananalita nun siya ang ama dahil tinatanong siya tungkol kay Darren. The heck? Halos maluha siyang bumalik sa kanyang mesa at agad nakitang litrato nilang tatlo nila Draco. Puno ng litrato ang mesa niya, litrato ng kanyang mag-ina. Nakatitig siya sa nakangiting mukha ni Hera nung buntis pa iyon, tapos ay nang unang beses na makarga si Darren sa ospital. May anak ba siya kay Soraya? Imposible. Gumagamit yun ng pills noon at bakit ngayon lang yun nilalabas ng babae sa tagal ng panahon? Napasandal sa Draco sa Celia at nahulog sa malalim na pag-iisip. Bakit naman nakikisabay pa ang babae sa problema nila ni Hera ngayon? No. Sa tono nun, wala iyong balak maghabol. She just stated that, what if he has another child? What if? She left him with that big question. Diyos ko, paano kung niloko siya ni Soraya at nagpabuntis talaga sa kanya? Paano niya sasabihin kay Hera yon na hindi nasasaktan ng asawa niya? May ganun bang balita ang hindi nakakasakit? Hindi pa man lang para na siyang maluha-luha. Kailangan niyang makausap ang babaeng yon para malinawan sa totoo. Kung pwedeng iwanan siya ng mga salita tungkol sa isang anak na pinagmumukhang kanya. May DNA test at hindi yun po pwedeng magkamali. Bago siya padala sa matinding emosyon, kailangan muna niyang makasiguro. Soraya was trying to make friends with his wife. What's her purpose then? Gago ba siya? Di alam ni Soraya na may relasyon sila ni Hera. Nakipagkaibigan yun kay Hera dahil ang dalawa nagkakilala sa meeting. Kinuha ang kanyang smartphone at agad hinanap ang numero ni Victor. Nasaktan siya na makitang mag-ina niya sa wallpaper ng kanyang home screen. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung totoong nakabuntis man siya sa pagbili ng babae noon. Paano na ang magiging buhay nila ngayon? Hindi sumasagot si Victor kaya agad siyang nagbukas ng GC. Tae ka? Sumagot ka Victor? Aniya sa chat. Hindi rin niya nag-scene kaya't lalong uminit ang kukote niya. Maya-maya'y tumatawag na yun sa kanyang smartphone kaya agad niyang sinagot. Tumatay ako, ano na naman? Pati ba naman sa pagtay ko wala akong kalayaan? Alam ni Soraya na ako si boss. Sinabi mo ba? Galit na tanong niya. Bakit ko naman sasabihin? Sa tagal ng panahon ako pang pagbibintangan mo? Shit. Nandito siya at sinabi niya sa akin alam niya. All this time alam niya. At sinabi niya sa akin isang bagay na talagang kinabahala ko. Nagtatanong siya kung paano ko may isa pa akong anak at hindi si Darren nag-iisa. Jesus Christ. Bulong ni Victor. Malaking problema yan. Masasaktan na sobra si Hera pare. Mabuti kung kaya kong akuing sa akin pero mali. Anito sa kanya. Shit. I will never cope up with a lie with another lie. Ayoko masaktan na mag-ina ko. Pero paano nga kung may anak ako? DNA. Hindi siya nagkahabol bro. Mukhang wala siyang balak maghabol. She just told me so and left me thinking. I don't want to think about it because she might have been only lying but I couldn't help it. Buisit. Buong paniniwala ko si Hera lang nakakakilala sa akin sa mga babaeng yun. And there was another brave woman who tried to pretend to be asleep to check on you. Ihanda mo na ulit ang sarili mo bro. Ihanda mong paliwanag mo dahil hindi to po pwedeng magtagal. Hera has to know. Victor said and he definitely knows it. He knows it but how? Paano niya ipaliliwanag ang isang bagay na kahit nga siya hindi alam kung totoo? At kung totoo mas lalong paano? Diyos ko. Ngayon pa lang parang gusto na lang niyang magpalaman sa lupa. Di niya kayang umiyak na naman nang umiyak si Hera. Matiim na pinagmasdan ni Hera si Draco. Habang naglalagay siya ng mga hotdogs at kebab na inihaw sa lalagyan, she's done. Maraan siya naglakad papunta sa may asawang nasa may di kalayuan, may kausap sa smartphone. Sa pagkasilosa niya na kahit trabaho naman ang inaatupag nito, babae pa rin ang nasa isip niya. Di naman sa wala tong tiwala sa kanya. Natatakot lang siya sa ilang babae na gustong kunin ang atensyon ni Draco. Di naman kasi siya bulag. Nakikita niyang nagmamagnet si Draco ng mga kababaihan kahit saan. Tanggap naman niya yon dahil magandang lalaki naman ang asawa niya. Isa pa, may respeto naman to sa kanya na di tumitingin sa iba, lalo na kapag magkasama silang dalawa. Subukan nitong tumingin at hahampasin niya to sa mata. Pero ngayon parang malungkot to at may dinaramdam. May resulta na kayang pagpapaimbestiga nito?
Hindi kaya masamang balita ang nalaman nito kaya't para tong may sakit at tuliro? Kakain na sila kaya niya to nilapitan. Kakausapin na rin niya dahil kilala niya na si Draco kapag may pinagdaramdam. Malungkot to at kanina pa titig na titig sa anak niya. Ramdam din niya ang malungkot na mga mata nito na nakatunghay sa kanya kahit na nasa harap siya ng iwan. Wala tayong pag-uusapan sa presyo, Mr. Bermudez. Ikaw ay lubos na nirerekomenda ng aking dating investigador. Naipadala ko na sa iyong litrato, kompletong pangalan at address ng tao. Kung may tanong ka, pwede mo akong tawagan. Draco said to the man over the phone. Binigay sa kanya ni Victor ang numero at social media app na investigador dahil ang totoong private investigator niya nasa unang kaso na kanyang pinaiimbestigahan. 2 ang kanyang hinire. Ngayon, kumuha ulit siya ng isa para naman kay Soraya at sinasabi noon na ipinagbuntis, kung totoong meron man. Tinignan niya si Darren na nasa may tent, busy sa paglalaro kahit gabi na. Friday night is camping night. Sa labas talaga sila natutulog kaya't maaga siyang umuuwi para maglagay ng tent. Kaya lang mula pagdating niya hindi na siya umiimig. Inayos niya kagad ang gagamitin nila sa camping nila sa bakuran. Nasa harap ng ihawan si Hera, inaasikaso mga hotdogs at kebab habang siya inaayos ng dapat na ayusin, si Soraya. Kung kailangan kong kumuha ng isa pang investigador for you, not to take too long, hanapan mo ako ng isa pa. Sabay kayo mag-imbestiga, kahit 3 pa walang problema. Aniya pa sa lalaking kausap. Sige bossing, abisuhan kita ng mga development ko. Please, he replied and sighed. Natulala siya sa anak. Magkasama sina Draco at Victor na pumunta sa OB-GYN na talagang doktor ng mga babaeng binibili niya noon. Naroon sila para maghalongkat ng files ng mga babae niya. Nandito ang papel na pinirmahan ni Soraya. Ito ang pinakaunang kontrata sa kanila. Lahat sila ay matinong sumunod sa lahat at sa pagkakatanda ko, injectable sila kahit paano siya magkakaroon ng anak sa'yo. Hawak nito ang papel at nakataas sa may mukha niya habang nagmamaneho siya. I want to make sure. You have to. What if she's only telling you that you're the father? Aba, baka yung Clinton ng ama, ano yun? Hindi siya naghabol sa'yo noon pa? Ngayon lang? Hindi nga pala siya naghahabol. Anito sa kanya sa huli. Hindi ay naghahabol. Baka inuutos siya at pinakaba. Pero kailangan pa rin niyang makasiguro. Kailangan magkaroon siya ng ebidensya na injection ng pills na Soraya at hindi ang tabletas na iniinom. Dahil baka nag-alahera na yon na nakalimot. Kay Hera lang siya na wala ng pakialam kung umiinom man o hindi dahil mahal niya na iyon. He has some evidence to prove it to his wife that he is right. Sa pagkakatanda ko, napatigil si Victor. God, limot ko na rin. Ang sama ng ipinukol niyang tingin dito. Sa pagkakatanda ko, siya yung ginamitan ko ng condom dahil tapos siya ng regla niya nang magpa-injection. Am I right? Hindi na effective yon. Yeah, bulalas nito. Siya yun. Pero paano kung paltos ang kondom? Shit, kaibigan ba kita o ano? Buisit na tanong niya rito pero hindi ito nakaimik. Parang tense na tense din to. Alam na niya kung bakit. Takot to kay Hera. Ngayon pa lang parang ako nang nasasaktan. Ano bang pumasok sa kokote ni Soraya at ganun ang sinabi sa'yo? Dapat malaman kagad natin sa lalong madaling panahon kung talagang may anak kayo o wala. Miracles do happen, bro. Kung pinagkalooban ka ng anak sa gitna ng pagkukondo mo, wala tayong magagawa. Iling ni Victor sabay buntong hininga. Ang tanong, matatanggap ba niya? His friend was talking about Hera. Hindi niya alam at maintindihan niya kung hindi. Pero baka naman sa huli oo, dahil mabait naman si Hera. Para siyang nanghina. Kanina pa siya nanghihina sa totoo lang. Itinabi niya ang sasakyan ng matanawang klinik. Kukuha lang siya ng record para maipakita siya. Tulad ng kay Divina, malakas ang kutob niya na wala silang anak na Soraya. Sa pagkakataon kaya ngayon, tama rin ang kutob niya o pinaniniwala lang niya ang sarili niya walang batang nabuo. Hindi kaya dinaya ka niya? Napatingin sa kanya si Victor at ganun din ang ginawa niya. What do you mean dinaya? Na mabuntis siya habang nakakondom ka? Jesus! Huwag mo na akong takutin, Victor. This isn't doing any good to me. Kasalanan ko to at kung may anak ako, hindi ko po pwedeng pabayaan. You know that. Lalaki ka, of course. Let's go now. Halos mapapitlag sa Draco nang may umawak sa balikat niya. Agad siyang napalingon at gano'n na lang ang gulat niya na makita si Hera doon.
Sa sobrang tolero niya, hindi niya na namalayan. Wala na to sa ihawan. Narinig kaya nitong lahat? Yumakap to sa may leeg niya at hinalikan siya sa pisngi. Lalo siyang nasaktan sa gesture na yon. Kapag nagkumpisa siyang magkumpisal, mararamdaman pa kaya niya ang halik na tulad nun? May problema ba sa office? Napabuntong hininga siya. This is what he likes about her. Dito nakakalimot kumustahin ang araw niya, ang trabaho, ang opisina, at ang mga taong nakakasalamuhan niya kung ayos ba siya. Ramdam na ramdam niya kung gaano to kainteresado na malaman ang naging takbo ng buhay niya sa maghapon. Luto na ba, baby? Tanong niya rito kahit parang wala naman talaga siyang ganang kumain. He doesn't want to spoil the night first. Mamaya na niya sasabihin kapag sila na lang dalawa ang gising. Ayaw niyang mag-walkout ang asawa niya at umiyak si Darren. Pero hindi natuloy ang Friday night camping nilang tatlo. Pero nangangako siya, hindi lilipas ang gabi na hindi niya sasabihin. Ayaw na niya ng tulad sa ginawa niyang tumitsyempo pa. Sa kahihintay na maganda ang mood nito, naunahan siya ng pagkakataon. Luto na. Gusto mo ba kumain muna bago pag-usapan? Yes, please, baby. Anya rito at saka to hinawakan sa ulo tapos sinalikan niya rin sa may sulok ng labi. He stared at her face for a while and she did the same. Mukhang malalayan, baby. Ani to sa kanya. Wait lang, maghahanda lang ako. Pilit itong ngumiti. Mimi, kakain na ako hotdog. Dawala, mommy. Darren came running. Agad yon na nagpakalong sa kanya, tumilig sa dibdib niya. Opo, maghahanda na po si mommy. Opo, mommy. Ginaya nun si Hera at saka humagikik. Diyos ko, di niya kayang umalis sa mag-ina niya kapag nagalit sa kanya si Hera. Baka tulad ni Divina, mapunta siya sa mental. Wala pa siyang pinagsasabihan ng lahat. Kahit lola niya o mommy niya, hindi pa rin. Sinarili lang niya ang lahat. Si Victor lang ulit ang nakakaalam. Let's help mommy prepare the food. Kawawa naman si mommy. Aniya sa anak para naman kahit pansamantala, mailagay niya ang buong sarili at pag-iisip sa mag-ina niya, hindi sa problema. Okay, Daddy. Po? Ani Darren, saka umalis sa pagkakakantang sa kanya. Bumitaw na rin si Hera sa kanya kaya tumayo na siya at inakmayan to, matapos silahin sa kamay. Nakatingala to sa kanya, pero pinilit niyang ngumiti ng normal para dito. Gopong-gopo ka na naman sa akin. Baka mag-anak tayo ulit sa tent niyan. Biro niya rito pero natawa itong lumabi. Bawal, nandyan si Darren. Tulog lang gagawin natin sa tent. Napakamot siya sa ulo. Now I'm starting to hate Friday night. Uy, para yun sa anak natin. Minsan lang yan magiging bata. Alito na kaagad sa biro niya. Oo nga pala. Sang-ayon naman niya rito pero matiim pa rin ang titig nito sa kanya. Ramdam niya. He's trying to ignore it for now though it's killing him. Kahit siya litong-lito sa ngayon. Tayang laman ng isip niya, paano kung totoong sinabi ni Victor? Tama naman lahat ng record dahil sa ilang babae na dumaan sa doktor na kontak nila ni Victor, lahat naka-ineksyon. Si Hera lang ang nagtatablet at si Soraya lang ang hindi sumakto sa regla. Paano kung talagang na-trap siya ni Soraya at sinabotahe ang kanyang kondom habang siya'y natutulog? Sabi ni Victor, lahat daw ng mga babaeng binili niya noon ay mga mag-aasawa na. Si Soraya na lang din ang wala dahil noon siya may relasyon kay Clinton at ngayon siyang nagulo ni Soraya Taylor de la Merced. Hindi kaya plano lang din noon ang pagpasok sa macho para sa franchising? Lumabas si Hera sa tent matapos niyang ayusin si Darren. Tulog na ang anak at ngayon pupunta na siya sa asawa na nakaupo. Nakatingin agad sa kanya. Nakailang sigarilyo na mula kanina at alam niya ang mga ganong kilos ni Draco. Hindi naman to pala sigarilyo. Minsan nga lumilipas ang ilang araw na hindi niya ito nakikita, humihit-hit ng ganon. Pero mula pa kanina parang nakakatatlo na to. Matindi ang nararamdaman nito. Ngumiti siya rito at ngumiti rin to ng kaunti sa kanya. Sa halip maupo siya sa tabi nito, naupo siya sa mismong kandungan nito. Agad naman tong yumakap sa balakang niya. Ano na? Kaya pa ba? Natatawang biro niya pero siya man natatakot sa sasabihin nito. Baka huling tawa na niya yon sa gabing yon kung sakali. May kinuha to sa bulsa ng suot na short. Nakatiklop na papel. Open it, baby. I want you to see it. Anito kaya tumango siya at nakawang ang labi. Kinuha niya yon at binuksan. Ang una niya nakita sa itaas, pangalan ng doktor, address at contact number. Listahan ng mga babae ang kanyang nakita. Nasa 8 babae, pinakahuli siya. Nakita niya ang pangalan ni Soraya Taylor doon. Tila nahulaan na niya kung ano yon.
It was a record from the doctor, but why did Draco give her a copy to check? Wala na siya dong pakialam. Draco, I don't care anymore. I've moved on. Pumikit to at saka umiling. Parang maiiyak sa tingin niya kaya naaawa siya. Nakokonsensya pa rin ba to sa ginawang pambababae noon para lang papagsilosan sa Divina at magkaroon na magbibigay dito ng atensyon na kailangan nito? He doesn't have to anymore. You don't understand, baby. It's more than that. Ipariwanag mo para maintindihan ko. Mahinahon na sabi niya rito. Hindi mo ba ako iiwan? He asked and directly looked at her. Napakunot noo siya rito at lalo siyang napatanga. Pero nakikita niyang takot sa mga mata ni Draco kaya umiling siya. Hindi ako aalis kahit ano pa yan. Pero kung ng babae ka, ibang usapan yun at alam mo yan. Tumango agad ito. Wala akong babae, baby, pero... Pero? Parang maluluha ka agad siya. May iba na ba tong gusto? Mas maganda sa kanya, mas successful, mas may pinag-aralan, at mas maunawain at mabait? Ayaw mo na ba sa akin? Naiiyak na tanong niya at umiral na naman ng pagiging overthinker. God, hindi. Gusto kita, ikaw lang gusto ko at alam mo yan. Pero may problema akong bago. Anitong nauna nang pahirin ang butil ng luha niya. Sabihin mo na agad. Si Soraya. Ano sa Soraya? Agad niyang tanong dito. She was outside my office this afternoon. Hindi siya nag-react kahit matinding selos na agad ang naramdaman niya. Alam niyang hindi lang pagpunta doon ni Soraya ang problema ni Draco. Base sa itsura nito, mas may malala pa. Nagkabalikan kaya ang dalawa? Sukat sa isipang yon na luha siya ng lihim. She was teasing me. Sa tingin ko, alam niya na akong lalaking bumili sa kanya. Anito kaya, gano'n na lamang pagnanga niya. Anong alam? Di ba sabi mo hindi niya alam? Di ba nakapiring din sila? Naka-sleeping pills at hindi niya naituloy. Sus ko. Kung malakas ang loob ng babae at tulad niyang curious, baka talagang sinilip din si Draco at kinilala. Kaya ba siya pumunta ron? Para ipamukha na sa'yo na kilala ka niya? Dahil alam niya nang may tayo? Pwede ka bang bawiin ng lisensya ng matchang binili niya? Doblehin mo. Hayop siya. Gigil na sambit niya dala ng matinding selos. Halos di niya mapigil ang pag-iyak. She was asking something and it bothered me so much. Paano? Naputol nito ang sarili kahit napatanga na naman siya. Gaano raw ako kasigurong si Darren ang panganay ko. Diyos ko? Bulalas niya at napatayo siya sa harapan nito. Inabot nito ang kamay niya at pilit siyang ibinabalik sa kandungan nito. Pero nakatingin lang siya at hindi siya madala. She cried. Nabuntis mo siya? Mahinang tanong ni Hera at hindi niya may paliwanag ang sakit na nararamdaman niya, lalo't para sa anak niya. Her jealousy tripled. Hera, baby. Ani Draco na tuluyan na ring naiyak sa itsura niya. Baby, wag naman kayong umalis ni Darren. Soraya has a strong connection with Draco. Yun ang totoo kung talaga man na may anak ang dalawa. Ano ba yun? Divina story again? Si Divina nagpanggap na buntis at nakuha pang maglagay ng peking dugo para lang makuha si Draco. Si Soraya naman lehitimong buhay ng anak ang sinasabi. Diyos ko, hindi ko kaya. Anya rito at nabalakas ng kaunti ang boses niya. Napaupo siya sa harap nito at tinagong mukha sa mga tuhod niya. Bakit naman ganun? Silos na nga ako tapos may anak pa kayo? Bakit ganun? Masama ang loob na tanong niya. Hindi niya alam ang sagot pero ang sakit. Bahagi si Soraya na nakaraan ni Draco na bumalik muli. All that she knew it just ended there pero parang hindi pa nagtatapos para kay Soraya at Draco. Baby, I don't know what to do. I'm sorry. Anito sa kanya umiiyak. Please, wag kang magalit sa akin. Hindi ako galit sa'yo. Anya rito. Hindi ko lang alam anong magiging reaksyon ko. Ayoko maging selfish pero iniisip kong anak ko. Anak ko si Darren at gusto ko yung the best para sa kanya. Naintindihan mo ba? Tanong niya rito. Direktang nakatingin sa mga mata nito. Tumingin to sa kanya. Of course, we feel the same for him. Wala naman magbabago doon, baby. Magpapa-DNA pa ako at hindi pa natin alam. Injection, di ba? Paano nangyari? She knows. Hindi ko rin alam. Sabi ni Victor baka daw sinabotahe ang kondom ko. Anong ginawa? Paano? Ni kondom nga hindi pa ako nakakakita eh. Paano mo nasabing sinabotahe? Baka binutas. Binutas? Laglag ang mga banga niya. Makikita mo yun. Ikaw ang nagsusuot nun. Dito nakaimik at mas lalo siyang nasaktan dahil doon. Parang nahulaan niya na baka hindi itong nagsusuot parati. Baka si Soraya ang gumagawa nun.
At isipin pa lang niyang imaheng ganon, para na naman siyang pinipiga sa sakit. Hindi ikaw parate, di ba? Pagak na tanong niya rito at hindi tumuling nakaimik. Muli siyang umiyak. Pilit niyang inaalis ang selos, pero paano? Bumangon na naman ang insecurity niya dahil sa hamak na ganon pa rin hanggang ngayon. Si Soraya ang layo ng narating sa buhay nung tamaan ng swerte. Walang kwentang ina ni Darren. Walang maipagmamalaki. Anong plano niyo? Pagod na tanong niya at saka siya matatag na tumayo at naupo sa upuang kahoy. Agad tumabi sa kanya si Draco at niyakap siya. Para itong bata na sumiksik sa kanya. Ito na naman ang pakiramdam tulad ng noon kay Divina. Kung totoong anak na Soraya at Draco ang bata, parating magkakaroon ng panahon si Draco doon. Ngayon, hiwalay pa si Clinton sa babae na yon at walang boyfriend. Paano kung agawin nun si Draco sa pamamagitan ng bata? Kaya ba niya makipagsabayan? Ano na bang nangyayari sa buhay ko? Di naman ako masamang tao. Anya rito, puno ng sama ng loob. Kaya ko namang tanggapin. Ani ang naiyak lalo. Kaya kong tanggapin para sa'yo, pero hindi pa sa ngayon. Humihikbi na sabi niya. Ang dami ko ng problema, dumagdag pa yan. Hindi kita masisi, pero bakit parang kahit ikaw, hindi mo sigurado kung naloko ka na? Malakas ang kutob ko, na hindi. Anito ka agad sa kanya at lalo pa siyang niyakap. Sinisigurado kung ligtas ako nakipagtalik noon. Paano ko naisahan ka nga? Garalgal na tanong niya. May magagawa ka ba? Ako nga nakalimot mag-pills pero hindi ko sa'yo sinabi. May condom ako, baby. Maniwala ka sa akin. Nandun na nga ako pero paano nga kung sa sobrang tuso niya, nakagawa siya ng paraan para dayain ka? Hindi ka ba natutulog? Kawawa ang anak mo sa kanya kung pilit mong itatanggi. Ani rito. Baka gusto niya magkaanak sa'yo kasi tamang nasa TV. Sinong hindi sa'yo gugusto? Wala. Kapag iniharap ka sa babae, isang sulyap pa lamang sa'yo. Papayag nang makasama ka. Kasi aminin mo man o hindi, itsura ang unang tinitingnan ng tao. Hindi ito nakaimik at para lang tuko na nakakapit sa kanya. Ayaw niya itong sisihan dahil nakikita niya. Mukha na tong desperado at tuliro. Gusto niya itong damayan sa kabila ng sakit na nararamdaman niya. Pero paano? At least nagpapasalamat siya na nagtapat ito sa kanya. Alam niya importante pa rin dito ang kanyang mararamdaman. Una sa lahat. Huwag kayong aalis ni Darren, please. Dito lang kayo habang naghihintay ako ng resulta ng investigasyon. You can hurt me, don't talk to me, ignore me, just stay. I deserve it. Masyado naging magulong buhay mo nang piliin mo ko. Pwede ka rin naman makahanap na isa pang gaya ko na tahimik ang buhay mo. Pero ako ang pinili mo. Now I'm giving you so much heartache and pain. Huminga siya na malalim at walang sagot. Iniisip niya kung tama ba mga sinasalita nito pero wala naman nagbabago. Kahit nasasaktan siya ngayon, mahal pa rin niya ito. Lalong bumalong ang galit na nararamdaman niya para kay Soraya. Magsasagawa siya ng sariling investigasyon, magtatanong kay Clinton. Hindi siya mapapanatag kung wala siyang gagawin. At kung totoo man, na anak ni Draco ang bata na sinasabi, totoo rin ang sinasabi niyang tatanggapin niya, pero kailangan niya ng panahon. Ano ang mangyayari ngayong may malaking pagsubok ang dumaraan sa buhay ni Draco at Hera? Nagkaroon nga kaya ng anak si Draco kay Soraya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.